ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, October 28, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline, big time oil price hike kasado na ngayong araw. Dumobleng pondo ng farm-to-market roads nasita sa pagdinig ng Senado. DPWH binigyan ng Senado ng hanggang Biyernes para kompletuhin ang validation ng mga red flag project. Palasyo nagpaliwanag kung bakit wala sa group photo ng ASEAN-Japan Summit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. NBI Assistant Director Lito Magno itinalagang OIC Director ng NBI. Amihan season, opisyal nang nagsimula. Sa ating pong Metro News, hepe ng Special Operations Unit ng Northern Police District, arestado makaraang palabasin ang kulungan ng isang preso. Sa ating Science and Technology News, data at fans ng mga gumagamit ng GCash nananatiling secure. Sa ating naman Lifestyle News, dalawang hinihinalang suspect sa jewel heist sa Louvre Museum nasa kustudiya na ng mga pulis. Sa ating music trivia, taong 1972, nilabas ni Stevie Wonder ang album na Talking Book. Ano-ano ang mga kantang bahagi nito? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, mga scammer sa Brazil. Inaresto makaraang gumamit ng AI para makabenta ng miracle prayer. Ang ating po oras, 6:35 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 2 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel habang 1 peso and 20 centavos naman ang aumento sa kada litro ng gasolina. May taas presyo rin na 1 peso and 70 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang oil price hike ay bunsod ng bagong sanksyon ng Estados Unidos na ipapataw sa dalawang pangunahing kumpanya ng langis ng Russia. 774 Balita Ngayon. Sinita ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian ang pagdoble ng pondo ng farm-to-market roads sa ilalim ng 2026 General Appropriations Bill o GAB. Puna ng Senador mula 16 billion pesos, tumaas ang pondo ng farm-to-market roads ng Department of Agriculture sa 32 billion pesos para sa susunod na taon. Nagtataka si Gatchalian sa dobling itinaas na budget ng FMR ngayon o gayong nililinis ngayon ang mga infrastructure projects matapos na tapyasan ng 255 billion pesos ang mga questionableng flood control projects ng DPWH. Pero ayon kay Engineer Christy Pulido ng DA, sa 32 billion pesos, nasa 24 billion pesos lamang ang kasalukuyang validated at kasama sa farm-to-market network plan. Pero ang natitirang 8 billion pesos ay wala pa sa plano at hindi rin validated. Ngunit iginiit ni Gatchalian na hindi maaring ponduhan kung wala sa master plan ng ahensya. Kaya masasayang lamang ang alokasyon dito. Lumaki ang pondo ng FMR from 16 billion to 32 billion. So nadagdagan ng 16 billion. So ang punto ko kasi, naglilinis po tayo sa DPWH na i-transfer naman natin sa DA, no? Yung pwedeng maging issue. Kasi ang iniiwasan ho natin ngayon yung mga FMR na hindi naman pasok doon sa inyong master plan, di ba ho? Correct, Mr. Kasi Chair. kung hindi pasok sa master plan ho ninyo, di hindi magagamit ng ating mga magsasaka at mangingisda yung FMR. Yan.
Samantala, President Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at buong gabinete hinamon na magsapubliko ng SALN. Grace Mariano sa report. Hinamon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na huwag magpatumpik-tumpik sa paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at buong gabinete. Gate ni Tino ang paglalantad ng SALN ay sang-ayon sa konstitusyon at sa batas at ito rin ang hinihingi ng mamamayan upang masuri kung namumuhay ng tama, nananatiling tapat sa serbisyo at hindi gumagawa ng korupsyon ang mga opisyal ng gobyerno. Ang hamon ni Tino ay kaakibat ng kanyang pagkadismaya sa limitado at mahigpit na patakaran ng Malacanang sa paglalabas ng SALN ng presidente at miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay Tino, lumilitaw na puro postura lamang ang Malacanang pero hindi naman kayang gawin ang pagsasapubliko ng SALN bilang bahagi ng paglaban sa katiwalian at pagsusulong ng transparency at accountability. Maraming postura ang Malacanang pero pagka sa ng akol na paglabas ng SALN ay may dagdag na mga requirements ng may mga balakid. Kaya nananatili yung hamon natin sa makabayan, sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo, sa buong cabinet ng Presidente, ilabas nyo na ang SALN. Tungkulin yan, alinsunod sa konstitusyon at sa batas. Yan ang hihingi ngayon ng panahon. Kailangan maging transparent ang mga highest officials. Ito si Grace Mariano para sa DW WW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Binigyan ng Senate Committee on Finance ang DPWH ng hanggang Biyernes para kumpletuhin ang pagsusuri at pag-validate sa mga red flag na proyekto ng duplikasyon o mga 2025 projects na nakitang nakalagay ulit sa 2026 national budget. Sa pagpapatuloy ng budget hearing ng DPWH, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na sa 946 na repetitive projects ay may kabuang halaga na 14.455 billion pesos, nasa 798 na proyekto na ang kanilang na-validate at na-justify na abot sa 11.656 billion pesos. Gayunman, hindi pa natatapos ng ahensya ang validation dahil kinulang sila sa panahon, lalo't 1 linggo lamang ang ibinigay sa kanila. Paliwanag ni Dizon, sa 798 na mga proyekto na na-validate ay walang duplication o repeated projects, pero sa natitirang 148 projects ay hindi pa nila alam kung mayroon bang ghost project. Muso dito, binigyan ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian ng DPWH ng hanggang Biyernes para kumpletuhin ang pag-verify ng mga nakitang red flag projects, lalo't sa initial na review na ahensya ay lahat naman na nakitang proyekto ay for continuation. Marami dito napansin natin, Mr. Chairman, mga continuation of projects that have already been funded in past budgets, no? Now obviously was not sufficient, no, to complete the project. So these Kung hindi nyo, wala naman kayo na-detect na totoong repeated, no? Yung inulit talaga. hindi ko pa po masasabi dun sa 148. Yeah, Mr. ibig sabihin Chairman. itong initial review nyo, kung wala naman kayo na-detect na totoong repeated, meaning in good faith, no? These are all continuation. Then we can give you until Friday to wow, complete. thank you. Kasi And we will instruct the implementing units to do their validation, no? Pero hindi ko pa po masasabi. Yes. But we will inform the committee in writing formally kung meron pong nakita at kung ano yung mga nakitang yun. Yan po ang bahagi ng pagdinig ng Senado sa budget ng DPWH. Samantala, ilang mga kongresista hiniling sa DPWH na alisin na sa kanilang distrito ang mga reappearing o duplicated projects. Conde Batak sa detalye. Hiniling mismo ng mga kongresista na tanggalin na sa kanilang mga distrito ang mga proyekto na pare-pareho at paulit-ulit na pinupondohan. Sa budget deliberation sa Senado, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na 2 kongresista na ang sumulat sa kanila matapos makitang may mga proyekto sa kanilang distrito na hindi nila nalalaman. Ang mga kongresistang humiling na alisin ang mga repetitive projects ay sina Batangas 3rd District Representative King Colliantes at Iloilo 4th District Representative Ferhenel Biron. Batay sa inilabas na dokumento ni Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, puro mga multipurpose buildings ang mga dobleng proyekto at pondo
na nakita sa Batangas. Umapila naman si Senator Lauren Legarda na kung may mga tatanggaling duplicated projects ay dapat na mapalitan ito ng ibang proyekto upang hindi matanggalan ng infrastructure projects ang mga nasabing distrito. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Samantala, nilinaw ng Malacanang kung bakit wala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa official photo ng ASEAN-Japan Summit na ginanap noong linggo sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, habang nagpo-photo op ay abala pa noon si Pangulong Marcos sa isang extended bilateral meeting kasama ang mga opisyal ng United Nations. Ngunit nakahabol naman agad anya ang Pangulo sa pagpapatuloy ng ASEAN-Japan meeting matapos ang naturang pulong. Kasi mukhang hindi na bibigyan ng tamang kwento o konteksto yung nangyari. Doon po at naipaliwanag din po sa atin, sinabi din po ni Sec. Dave Gomez na nangyari po yan, yung kanilang photo ops, ay nasa extended bilateral meeting pa po ang Pangulo with the UN. So, pero naka-attend po ang Pangulo sa nasabing okasyon sa nakasama po ang bansang Japan. So, liwanagin lang po natin, wala po ang Pangulo sa photo ops, pero umattend po siya sa summit. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. Ani ng atensyon online ang ASEAN handshake ng mga ASEAN leaders kasama ang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan na si Sanae Takaichi kung saan wala si Pangulong Marcos. Sa naturang pulong, kinilala ng mga leader ng ASEAN ang matibay na ugnayan at kooperasyon ng rehiyon at Japan at muling nangakong palalakasin pa ito sa ilalim ng bagong pamumuno ni Prime Minister Takaichi. Samantala, Pilipinas mangunguna sa ASEAN Drive kontra iligal na pangingisda ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang report ni Chanel Salazar. The beauty of ASEAN shines so bright. Pangungunahan ng Pilipinas kasama ang South Korea at Amerika ang malaking hakbang ng ASEAN laban sa iligal na pangingisda. Sa 26th ASEAN Republic of Korea Summit, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kampanya kontra illegal fishing ay hindi lang usaping pangkabuhayan kundi isyong pangsiguridad, pangkapaligiran at pangkabuhayan ng mga karaniwang mangingisda. Bahagi ito ng ASEAN Regional Forum Workshop on Best Practices for Port State Measures na layong magpatupad na mahigpit na koordinasyon at konkretong patakaran laban sa mga dayuhang barkong nangingisda nang walang pahintulot sa loob ng rehiyon. Binanggit din ng Pangulo na ang maayos at responsableng paggamit ng yamang dagat ay susi sa pangkapayapaan at kaunlaran sa maritime zones ng Southeast Asia, alinsunod sa UNCLOS at rules-based international order. Kasabay nito, itinulak din ni Pangulong Marcos ang mas matatag na ugnayan ng ASEAN at South Korea sa larangan ng cybersecurity. Git niya mahalaga ang papel ng South Korea sa ASEAN Cyber Shield Project na maghahanda ng mga eksperto para palakasin ang depensa ng rehiyon laban sa cyber threats at tiyakin ang kaligtasan ng mga bansa sa digital space. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong report, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Officer in Charge o OIC Director ng National Bureau of Investigation o NBI, si NBI Assistant Director Lito Magno. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na si Magno ang papalit kay dating NBI Director Jaime Santiago matapos tanggapin ni Pangulong Marcos ang irrevocable resignation nito. Pero sa ngayon, wala pang detalye ang palasyo sa marching orders ni Pangulong Marcos kay Magno. Bago ang pagkakatalaga, nagsilbi si Magno sa mga tanggapan ng NBI sa Northern Mindanao at Central Luzon kung saan hinawakan niya ang mga kaso kaugnay sa human trafficking, organized crime at fraud. Samantala, mga bahay at establishmento, may iwasang mga establishmentong maiiwang walang tao ngayong undas, rorondahan ng mga pulis. Detalye po ihatid ni Angel Garcia.
Habang abala ang publiko sa pagbisita sa mga puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay ngayong undas, pinaigting ng Philippine National Police and Seguridad hindi lamang sa biyahe, kundi pati na rin sa mga bahay at establishmentong may iwang walang tao. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na niya ang lahat ng police unit sa buong bansa nang magpatrolya ng mas madalas sa mga residential area, lalo na sa mga lugar na inaasang magiging bakante sa mga araw ng bakasyon. Layo nito na maagapan ang pag-atake na magkawatan at mapigilan ang insidente na nakawan habang nagatutok ang karamihan sa sementeryo. Pinaalalahanan din ni Nartates ang publiko na tiyaking ligtas at nakasara ng maayos ang kanilang mga tahanan bago umalis. Mainam din ipagbigay alam sa barangay o sa mga mapagkakatiwalang kapitbahay kung matagal na walang tao sa bahay. Una nang sinabi ng PNP na mahigit sa 31,000 na mga pulis ang kanilang ipapakalat sa mga sementeryo, columbarium at memorial park sa buong bansa. Bukod dito, mahigit sa 11,000 na personnel din mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard ang tutulong sa pagbibigay ng seguridad. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng amihan o Northeast Monsoon. Ayon sa Pag-asa, batay sa kanilang obserbasyon, lumakas ang high-pressure area sa East Asia nitong mga nakarang araw na nagdulot ng malakas na northeasterly winds sa extreme northern Luzon. Kasabay nito, napansin din ang pagtaas ng atmospheric pressure at pagbaba ng temperatura sa ilang lugar. Dahil dito, inaasahan ng Pag-asa na mas mararamdaman pa ang amihan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na linggo na magdadala ng malamig at tuyong hangin at posibleng bigla ang pagbaba ng temperatura sa ilang lugar. Samantala, doktor para sa bayan, pinalakas ng DBM. Narito ang ulat ni Gina Mape. Naglaan ng mahigit 997 million pesos si Budget and Management Secretary Amela Mina Pangandaman para lalong palakasin ang Doktor para sa Bayan program sa 2026. Ang Doktor para sa Bayan ay tinatakda sa Republic Act No. 11509. Sa ilalim nito ay patutupad ang MSRS program o Medical Scholarship and Return Service Program na ang layon ay maitaas ang bilang ng mga doktor na magseserbisyo sa mga pampublikong ospital at mga lugar na kulang sa serbisyong medikal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa naturang programa ay makapag-aaral ng libre at may tulong pinansyal sa mga karapat-dapat na estudyanteng Pilipino na nagnanais maging doktor, kapalit ng kanilang serbisyo sa mga pamayalang may kakulangan sa mga manggagamot. Ang hakbang ng DBM ay alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpapalakas sa Doktor para sa Bayan program upang makapaglaan ang bansa ng mas maraming doktor sa mga lugar na kulang sa serbisyong medikal. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:51 na umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Arestado ang isang pulis matapos iligal na palabasin ng kulungan ang isang person under police custody sa Caloocan City. Batay sa ulat na isinumite sa Camp Crame, kinilala ang suspect na si Lieutenant Colonel Emmanuel Gomez, hepe ng Northern Police District Special Operations Unit. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Abirin, ipinag-utos siyang agad na pagsibak sa pwesto sa pulis at ang pagsampa ng kasong kriminal at administratibo. Sinabi naman ni NCRPO Public Information Chief Major Hazel Asilo, natuklasan ang insidente matapos ang accounting ng mga detainees sa NPD SOU facility noong Sabado ng hapon kung saan napansing kulang ang bilang ng mga persons under police custody. Agad dinawagan ng duty jailer ang pulis at doon na pagalamang nasa kanya ang nawawalang PUPC na nakulong dahil sa kasong homicide. Paliwanag umano ng opisyal, ginagamit niya ang nasabing PUPC sa isang case build-up at nasa ilalim ito ng kanyang supervision para sa isang special assignment. Ngunit ayon kay Asilo, bawal gamitin o i-deploy ng isang pulis sa mga nakakulong na suspect sa anumang operasyon o case build-up. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates.
Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 63 centavos. Nasa 68 pesos and 23 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 15 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 63 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Ito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi October 27, 14, 39, 42, 35, 25 at 30. Kung saan walang nanalo ng 31,171,824 pesos and 40 centavos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 17, 9, 40, 21, 4 at 3. Kung saan walang maswerteng nanalo ng 28,325,304 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, data at funds ng mga gumagamit ng GCash nananatiling secure. Detalye ihatid ni Rose May Miranda. Pinawi ng mobile wallet application na GCash ang pangamba na naibenta ang datos ng kanilang customer sa dark web na tinitiyak sa mga user na nananatiling ligtas at secure ang kanilang mga fund at impormasyon. Ayon sa GCash, wala silang na-detect na data breach sa mga system nito. Patuloy umanong nakikipagtulungan ang nabanggit na mobile wallet app sa Bangko Sentral ng Pilipinas, National Privacy Commission o NPC at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para i-verify ang impormasyon mula sa lahat ng posibleng source at matiyak na nananatiling secure ang mga system nito. Samantala, kinumpirma ng NPC na naglunsad din ng komisyon ng sariling investigasyon sa kumakalat na dark web post na nagsasaad sa umano'y data breach. Ang naturang post na isinagawa ng isang threat actor na may alias na Oversleep 8351 ay napaulat na ibinebenta ang merchant at basic user data, account number, link back at virtual card account at know your customer information ng mga GCash user. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa ating pong lifestyle news, dalawang hinihinalang suspect sa jewel heist sa Louvre Museum nasa kusodiya na ng mga pulis. Itali po ihatid ni Mika Fajardo. Hawak na ng mga otoridad ang dalawa sa mga pinaghihinalaang suspect sa pagnanakaw ng mga crown jewels sa Louvre Museum noong umaga na October 19. Ang dalawang lalaki dinala sa kustodiya ng mga pulis dahil sa hinalang organized theft at criminal conspiracy kung saan maaari silang i-hold ng mga otoridad ng hanggang sa 76 na oras. Ayon kay Paris Prosecutor Lor Beco, isinagawa ng mga otoridad ng pag-aresto nitong Sabado ng gabi at kinumpirmang papalis na sa bansa ang isa sa mga suspect mula sa paliparan ng Paris Charles de Gaulle. Kasunod dito ay kinilismaya naman ni Beco ang pagkalat ng mga ulat sa pagkakaaresto ng mga suspect dahil aniya ay maaari itong maging hadlang sa investigasyon ng mga otoridad sa paghahanap para sa mga alas maging sa mga salari. Matatanda ang naganap ang pagnanakaw noong October 19 nang umakyat umano mga suspect sa isang extendable na hagdan ng isang ninakaw na mover's truck at gamit ang cutting equipment pumasok sila sa isang gallery na naglalaman ng mga royal gems. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya para sa paghahanap sa mga ahas, maging sa mga suspect na may hawak nito. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia.
Para sa ating music trivia, ngayong araw na ito, October 28, taong 1972, nirelease sa ilalim ng Tamla Records ang ika-15 studio album ng American singer, songwriter, and musician na si Stevie Wonder na may titulong Talking Book. Ang album ay nirecord sa pagitan ng May hanggang July 1972. Umabot sa number 3 sa Billboard Top LPS chart ang album na ito ni Stevie sa Billboard's year-end chart for 1973. Kabilang sa mga awiti na bahagi ng Talking Book album ay ang Superstition at You Are the Sunshine of My Life. Naging matagumpay ang mga awiti na ito kung saan ang Superstition ay naabot ang number 1 spot sa Billboard Hot 100 at Hot Soul Singles chart. Ang You Are the Sunshine of My Life naman ay nanguna rin sa Hot 100 at Easy Listening charts. Ang Talking Book album ang nagbigay kay Stevie ng kanyang unang Grammy Awards para sa You Are the Sunshine of My Life na nanalo ng Best Male Pop Vocal Performance sa 16th Grammy Awards, habang ang Superstition naman ay nagwagi bilang Best Male R&B Vocal Performance and Best R&B Song. Ilang beses din napabilang ang Talking Book album ni Stevie Wonder sa listahan ng Greatest Albums of All Time, gaya sa Rolling Stone kung saan naitala ito sa ika-59 na pwesto sa 500 Greatest Albums of All Time noong 2020. Balitang Kakaiba! Sa atin namang balitang kakaiba, mga scammers sa Brazil, inaresto makaraang gumamit ng AI para makabenta ng miracle prayer. Detalye po ng balitang kakaiba ay hatid sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga ka-Newsik. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Inaresto ng mga otoridad ang nasa 35 katao na iniinalang sangkot sa isang malawakang scam na nagbibenta ng mga artificial intelligence o AI-generated miracle prayer. Ayon sa Civil Police of Rio de Janeiro, 2 taon na nag-ooperate ang mga kawatan na gumagamit ng AI sa paggagawa ng mga dasal na ibinibenta sa halagang 50 reais o 544 pesos bawat isa. Lumabas din sa investigasyon na bumuo ng isang call center ang mga suspect para kumontak sa mga potential victims na ang pinaka-target ay mga Catholic prayers or believers. Kinukuha ng mga ito ang personal information ng mga biktima at opera nila ng tinatawag nilang unique prayers. Na nakakagaling umano ng mga sakit at nakakapagpabuti ng buhay. Pinaniwalang umaabot na sa libo-libo ang nabiktima ng mga scammer sa Brazil. Nagsimula mo ng panloloko ng mga scammer ng isang nagpakilalang pastor ng post sa social media ng motivational message at tinanayaan ito ang publiko na kontakin siya para sa spiritual guidance o divine revelations. Ayan na, ito na sinasabi natin. Ang AI na napakagandang innovation ay ginagamit na sa mga ganitong pang-scam na. Ingat tayo dahil kakatakot pag AI ang ginamit, talagang mapapaniwala kang totoo. Pero ganun pa man, yung mga dasal na dapat ay atin yung dasal na nanggagaling sa puso, hindi galing sa computer. Kailangan yung dasal na time-team at talagang dasal na yung diretso sa kanya, na makikipag-usap. Mga ganitong AI, mahirap yung ganitong mga scam. Kaya marami talaga ang mga scammer na ngayon na gumagamit ng AI. Kaya ingat tayo, huwag magpaloko. Okay. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para po sa ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating question of the day. Ang ating pong topic na bibigyan natin ng opinyon ngayong umaga. Pera nga ba ang totoong ugat ng stress ng mga Pinoy?
Ayan, yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Tuesday. Para po sa mga gustong magbigay na ng kanilang opinion, ito po ang ating text line 0929-321-8738 o kaya ay maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, October 28, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 58 days bago ang araw ng Pasko.